Hello sa inyong lahat sa mga ginigilo kong taga-subaybay dito sa ating channel. So ngayong araw meron ako sa inyong maiksing video ang ipapakita o isi-share. Ito yung about sa pagkikrimp ng ating perol connector, okay? At saka yung ibang cable connector na ginagamitan natin ng crimper, no? So maiksi lang video natin ito, kaya wag na natin patagalin pa, no? Okay. Ano nga ba itong perol connector, no? Ito yung ginagamit sa mga dulo ng ating kable na kapag in-screw natin is mas maganda yung grip. For example, meron tayo dito na isang number 4 na bokilya, no? So normally, pinapasok lang natin yung kable dyan. Okay? So ito example lang sa mga pwedeng gamitan itong perol, no? Nakita nyo yung dulo ng wire, buhagag siya, no? Okay. Pero sa tulong ng ating crimping tools na ito nga yung ating perol crimper is mapapaganda yung grip ng ating kable dun sa ating bokilya, no? So pumili lang kayo ng mga kasama niyang connector na saktong sukat dyan sa cable na gagamitin nyo. At kapag nakapili na kayo is pwede nyo nang i-crimp, no? So yung gamit nating crimper dito is yung round type, no? Kaya meron kasi yung flat, pag crimp niya, yung pagpinisa niya is flat, ito yung round. Okay? So mas prepared ko yung round kasi yung iba maliliit lang yung butas na pinapasukan, hindi makapasok yung flat, no? So ganyan lang siya, ipasok nyo lang sa butas, okay? But hanggang dun lang sa may puti sa may insulator shock connector, huwag nyo isasagad, okay? So, i-press nyo lang yan at ganun lang kasimple. Ayan, no? Ang ganda na. Okay? Ito, pakita ko sa inyo ng close-up, no? Yung ating crimper tool ng ating perol, no? So, round siya. Makikita nyo naman sa gitna o round. Okay? So, napaka-handy na tools, no? May kasama na siyang mga perol shoe connector kapag binili nyo. Let's proceed sa isang crimper, no? Ito yung may automatic wire stripper at saka crimper, no? Nasa middle niya. So ipapakita ko rin sa inyo kung paano gumamit. So nakikita nyo naman na may iba't ibang uri ng connector yung nasa bandang taas. So yan yung pwede niya i-crimp, no? So ito yung pagkaka-strip ng wire niya. So pag magbabalat kayo, maganda ito kung naglilinya kayo ng mga kuryente or sa isang bahay, no? Mas mapapabilis ang pagkikrim, no? So number 12 na wire or yung 3.5 mm at saka number 40 na wire is the best pong gamitin dyan. Yan naman yung mga common nating mga ini-strip, no? Binabalatan. Okay? Meron yung number 10, medyo malaki na yan, pero kaya rin naman ng ganyang pasok dun sa kanyang gauge. Okay? So, ayan, pinapakita ko sa inyo yung mga uri ng connector, cable connector na pwede nating i-crimp. Okay? So, maraming klase ang kasama sa package na yan pag binili nyo. So, ipapakita ko ngayon kung paano natin i-crimp ito gamit yung same cable na ginamit ko kanina doon sa ating perol connector, no? Madali lang to, mas madali to. Okay? So, mukhang matagal lang gawin kasi yun nga, wala rin ibang nagbibideo, nahirapan ako ng focus ng camera, kaya ganyan lang yung angle. So, ayan, ipe-press nyo lang, hanapin nyo lang yung size nung connector dun sa paglalagyan nyo ng crimp, no? So, ayan, okay? So, maganda na siya, and pwede mo pang itornilyo yung ganyang klase. Kumbaga mas strong yung grip kapag meron tayong mga ginagamit na mga connector at saka maayos tingnan, no? So ito, pinapakita ko sa inyo yung pinaka-head ng ating stripper. So simple lang naman yung mechanical niyan. Tsaka madali siyang i-maintain, no? Walang ganong adjustments. Okay? So hindi kayo mahirapan dyan. Muli, maraming salamat sa inyong pagtutok o pagsama dito sa ating maliit na discussion about
pagkikrimp ng ating mga cable, no? Okay? God bless sa inyong lahat and keep on fixing po doon sa ating mga nagpa-practice sa profesyon na ito. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat.